parents take charge. So kakausapin natin dito yung mga magulang. Sino po dito yung mga magulang? Dalawa kasi ibig sabihin ng magulang. Yung isa, parent. Yung isang scammer, magulang. So walang scammer dito, mga magulang, parents na po, no? Ako po ay parent na rin. I've got 2 kids. Si Kuya Aves, yung umakyat dito kanina, na napapagkamalang tatay ko, kasi mas malaki pa sa tatay niya. Si Kuya Aves ay 27. Naman pong bunso ay 23. Nakamukhang kamukha ko na hindi siya pumapayag. Nakamukha niyang nanay niya. Nakakatuwa po na ang aming pong mga anak ay ginagamit ng Panginoon sa ubasan. Sila po yung nagbubukas ng church. Salamat sa Panginoon, sila po ay kaagapay namin ng kanyang nanay. At natutuwa ako, sila magkapatid po ay lumaking nasanay sa pagbibigayan. Ibang tipong pag binili po yung panganay o bunso, milk tea, hamburger, magtitira sila dahil hati lagi sila. Nakakatuwa po yun, no? Sa magulang. At kamakailan lamang po ay naglambing yung aking bunso sa panganay dahil sila po ay blessed na with talagang blessed talaga dahil sila po yung may hanap buhay and they work from home. At blessed din po dahil maganda po yung kanilang tinatanggap. At naglambing po yung aking bunso sa panganay na siya po ay i-enroll sa isang driving school. Si Aryan, nagda-drive na, nakakatuwa. Nung bago-bago ko siyang sinasanay, nandito po lumipat yung puso ko. Pero ngayon, bumabalik na sa dati niyang kinalalagyan. Mahusay mag-drive. Medyo kaskasera nga lang ng konti. Baka mana sa mami niya, hindi ko alam. So, nakakatuwang isipin na parang dati yung mga maliliit mong mga anak, ngayon nakikita mo kung paano sila lumalaki. At malaki pa sa akin, sabi nga ni Mami Venus. Mas maganda yun kasi kung ganito na ako kaliit, tapos lumaki sila, mas maliit pa sa akin, nakakalungkot naman yun. Ano nakakatawa? So, nakikita natin, lumalaki yung mga anak natin, sila po ay healthy, inside and out. And I believe that's a blessing from the Lord. Amen? At hanggang sa panahon po ngayon, pag meron silang pagkain, naghahati pa rin sila. Kasi nasanay po kami pag bumibili ng araw dahil medyo limited yung budget namin. 4 kami, pero bumibili kami pag drinks 2. Hati kami ni Mrs., sila magkapatid hati. May maganda pala implication yon. May magandang epekto sa kanila, especially. At nakikita ko sa ngayon, pag may biniling milk tea yung isa, tinitira yung kanyang kapatid. Ang maganda pong indikasyon yon. Wala, aminin ko rin po sa inyo, nung bata po sila, para silang mga aso't pusa, which is but natural to happen. Pero habang lumalaki na, hindi na po sila masyado nag-aaway. Ako na lang po inaaway nila. Hindi nila ako inaaway, pinagsasabihan. Dahil natututo ako sa aking mga anak, kami mag-asawa. And today, pag-uusapan po natin, at alamin natin ang tugon sa ating question for today, do you view your child as a gift or a burden? Tinitingnan niyo ba ang inyong mga anak bilang mga kaloob, regalo, sa wikang Griego, charis, o isang pabigat? Ang idea po ng Diyos, binigay po niya sa atin, and to answer the question, papakita ko po sa inyo mamaya ang sabi ng Biblia, na ang bawat anak na ibinigay sa atin ay, sila po ay regalo. So, ibig sabihin, pag sinabing regalo, hindi natin sila binili. Kusa siyang ibinigay sa atin. Di ba pag regalo, binibigay, wala kang ambag. Kagaya po nitong nakalipas kong birthday, I'm so blessed because ang dami kong natanggap na regalo. Hindi ko po sila binili. At magbibigay po ng hindi magandang indikasyon sa nagbigay. Halimbawa, bibigyan ako ni Mami Susan at satanungin ko siya, Mami Susan, magkano to? Bigay nga eh. Di po ba? Pag regalo, pag nililibre po kayo, receive it. Kasi bigay po iyon eh. Kasi pag meron kayong nagbibigay sa inyo, tapos tinatanong nyo, magkano to babayaran ko? Naiinsulto po yung nagbibigay. So to answer the question, you have to view your child as a gift, not a burden. Pero pastor, hindi natin may kakaila. May mga anak na pabigat talaga.
Now, aalamin po natin mula po sa mga panuntunan ng Biblia kung paano po may iwasan ng ating mga anak ay magiging pabigat sa atin bilang mga magulang. Gusto niyo po ba pag-usapan natin yun? At minsan naman, vice versa. Yung anak, pagpapala. Yung magulang ang pabigat sa anak. Sana hindi tayo ganon. Ano po? So, parents take charge. Pag-usapan po natin ito. At naniniwala po ako yung mga magulang nung dalawang kabataan na namaril sa Tacloban. Sila po ngayon ay nagdurusa dahil pabigat po yung ginawa ng kanilang mga anak. Now, ang tanong, bakit po kaya nagkaganon? Nagkakaganon po ang isang bata because hindi po nila sinusundan ang mga admonition, ang mga paalaala at panuntunan ng Biblia. At yun po ang alamin natin. Inilaan po sa atin ng Diyos ang Biblia or the Bible, which stands for, alam niyo po ibig sabihin ng Bible? B-I-B-L-E. Ano ibig sabihin ng B-I-B-L-E? Basic instruction before living ermita. Okay. Earth. Yung E. Sabay-sabay po natin sabihin para maalala natin. Basic instruction before leaving earth. Amen. Napakabuti ng Diyos. Ibinigay sa atin ang kanyang salita para meron tayong basic instruction. Basic na lang siya, pero maraming tao po, they find it hard to rely on the Bible. Because ang Bible po, hindi po kailangan dito ng talino. Ito po ay kapahayagan mula sa Diyos. So kung kayo po may banal na spirito, kung kayo po isang mananampalataya at hinihingi nyo ang kapahayagan mula sa Diyos, mauunawaan po ninyo ang Biblia. Pero kapag kayo po walang relasyon sa Panginoon, at kapag kayo po nakaupo sa simbahan at sinasabi nyo, hindi na ako makikinig sa pastor, alam ko na yan eh. Sabi nga ni Kuya Boy, ikaw na. Di po ba? Ang Biblia po parang gitara. Ang frets po nito 24. Pero sa totoo lang, hindi matapos-tapos ang pag-aaral natin. Ganoon din po ang tiklado ng piano. Para akala mo may katapusan, pero wala pong katapusan ng pag-aaral. Ganoon din po ang kapahayagan ng Biblia. Napakayaman po nito. Amen? So basic instruction before leaving earth. So parents take charge. And that is our topic for today. So, do you view your child as a gift? You have to. You have to see your child as a gift because tayo po mga magulang, bilang mga magulang, pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos. That's a good news for us. Isipin nyo, tayo po ay, sa totoo lang, wala tayong kakayahan. Pero pinagkatiwalaan po tayo ng amang lumikha ng mga anak. Yung iba, may isang anak. Yung iba, 2. Si Ate Andeng, ilan ba? 7, 5, 4? Hindi ko alam. Joke lang. Ate Andeng, 4, ano? 5. Oh, di ba? Si Nay, sumabol pa. May pang-6 ba? Congratulations. Cancel. Yung iba, 6, 7, 8. Privilege po yan. And today, I'll be giving you 8 reminders for parents. Para po, hindi maging burden yung ating mga anak. Walo lang po ito. Kaya sabi ko, napapanahon eh. At alam niyo po ba, after the incident in Tacloban, marami pong sumunod na nangyari, na napigilan lang. Yung isa, nagbigay po ng tip si Senator Bam, isinumbong niya sa DILG, napigilan yung pamamaril na naman. Na bakit nagkakasunod-sunod po itong pamamaril na ito? Mamaya po ikukwento ko sa inyo yung istorya behind this incidents. At maganda rin po, nandito yung ating mga anak, mapakinggan po nila. So bilang patunay na tayo po, this is number 1, reminder, parenthood is a sacred gift and a privilege entrusted to us by God. Isang pribilehiyo, ibig sabihin, pinili po ng Diyos para ilaan niya yung kanyang nilikha sa atin. Si Kuya Jason, meron 3 anak. Amen. So ibig sabihin, ipinahiram sa atin itong mga anak na ito ng Diyos. Pagdating po ng panahon, ibabalik natin sila sa Diyos. Now, ang ating responsibility, pag binalik ba natin sila sa Diyos, napagyaman ba yung bata? Nanatili ba siyang kaloob, gift, o naging pabigat? Now, responsibility natin yun. Nakita niyo po yung word responsibility? It's 2 words eh. Responsibility. So, paano tayo tumugon? Yun ang ating abilidad na pagtugon sa Diyos. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking anak
na naging anak mo, and then pag dumating ang panahon, pag binalik mo na yung anak na iyan sa Diyos, sila po ba ay pagpapala, kaloob, o kabigatan ng buhay? So malaki pong responsibility natin. So once again, number one, parenthood is a sacred gift. Not just a gift, church, it's a sacred gift and a privilege entrusted to us by God. Na kung kayo po dito'y kabataan pa lang, if you plan to get married soon, this message is also for you. Maganda po, pakinggan po ninyo. Now, bilang patunay, sabi ng Psalm 127 verse 3, and to answer a question, do you view your children or child as a gift? Yes, sabi po ng Biblia, children are a gift from the Lord. So, ibig sabihin, wala tayong binayaran, ibinigay. A productive womb, the Lord's reward. Sa Tagalog, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling pagpapalang, mayroong galak. So, ang tanong, yung mga anak po ba ninyo nagbibigay sa inyo ng kagalakan? O nagbibigay sa inyo ng kabigatan? That's the question. Now, yung mga sagot dyan, nakapasan po sa atin bilang mga magulang. Nakukuha niyo po, church? So, kung paano po lumaki ang inyong mga anak, reflection natin. Di ba, pag mayroong mga batang salbahe, mga bully, ang unang tanong natin, sinong tatay nito? Kami lagi ang nauuna, ano? O kaya, sinong nanay mo? So, reflection ng mga magulang. Pag meron naman po mga batang kababait, ano rin po sinasabi natin? Iho, sinong nanay mo? Sinong tatay mo? So, kung ano pong ginagawa ng bata, nagre-reflect po sa atin. Kaya po napakalaki na ating responsibility. So, ito pong pribilehyo na binigay sa atin ng Diyos, pagyamanin natin. Naalala ko po na ako po ay hindi pa pastor. At ako ay nag-resign sa aming trabaho. Namasukan po ako bilang isang musiko. Pumasok ako sa isang gitarista ni Richard Poon. Kung kilala niyo si Richard Poon. Nag-audition ako sa kanya. And then, may mga tinugtugan kami. Ang problema ko, wala akong gitara. May tumawag sa akin para mag-session kay, kilala niyo si Jovit Baldovino. Buhay pa noon. Yung mga talent ng Channel 2, tinutugtugan po namin. Maganda ang bayad nila. Ang problema ko, wala akong gitara. And then meron akong kaibigan na napakabuti niya, pinahiram po ako ng gitara. Yung gitarang yun, nung panahong yun, ang worth po niya ay 100,000 plus. So siya po ay nagtiwala sa akin kasi alam niya, OC din po ako. Iningat-ingatan ko po yung gitarang ito for 10 years pinahiram sa akin. Naging source po yun ng income namin sa family. At dumating nga po sa punto na talagang nagseselos na yung misis ko kasi mas madalas kong kasama yung gitara. Kasi gusto ko, pag binalik ko yung gitara sa may-ari, hindi siya magagalit sa akin. Kasi mahal po yung gitara eh. So ganoon din po tayo, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Paano ba natin pinapangalagaan yung mga anak na ibinigay sa atin? Ngayon, pag isinuni natin yung mga anak natin sa Diyos, ang Diyos ba ay nagkaroon ng kaluguran sa ating mga pagtugon sa Kanya bilang sa Kanyang pagpapahiram sa Kanyang anak? Now, that's the question. So, pagpatuloy po natin. So, nasagot na yung question natin na ang mga anak po, hindi dapat pabigat. Sila po ay kaloob. Amen? Now, this is number 2. Parents should take responsibility sa kanilang mga anak. Or pag sinabi natin take responsibility, take charge. Pag sinabing take charge, as parents, we must be the caregivers of our children. Ano pong ibig sabihin nito, church, mga parents? Bilang mga privilege at pinagkatiwalaan po ng Diyos, huwag niyo pong ipamimigay ang mga anak ninyo sa kanilang mga lolo't lola at pangkaraniwang ginagawa ng mga magulang. Huwag niyo ibinibigay sa mga tiyahin at saka sa mga tsuhin. Kasi tayo po ang caregivers. Nagkaroon po ako ng problema dito before. Because bago po kami magpakasal ni Mrs., yung mommy at daddy ko, ang plano, after ng aming wedding, sila po ay, may lupain kami sa sa Tarlac din eh. Uuwi sila ng Tarlac, doon na lang sila. Pero before the wedding, ang wedding po namin ni Jo ay April 1998 pala. Kabisado ko. Nusubuhan ko lang si Mrs. April 1998. Namatay ang mami ko December 1997. Gawa na po yung kanyang isusuot sa kasal, pero hindi umabot. At dahil doon,
Na pagkasunduan po namin, yung daddy ko titira sa amin. Mabait po yung misis ko, tumira. Now, ang idea po at ang plano at panuntunan ng Diyos, sabi ng Biblia, ang lalaki mag-aasawa, iiwan niya kanyang ama't ina, na hindi po nangyari sa akin. Dahil wala akong pag-iiwanan doon sa aking tatay. Pero ideally speaking, iiwanan talaga ng lalaki at sasama siya sa kanyang mapapangasawa. At sila yung magsasama. Yun ang sabi ng Bible eh. Di po ba? Pero yung tatay ko, walang pupuntahan. So we have made an arrangement, kami mag-asawa, kasama namin si daddy. At dahil po doon, dito na sumibol yung problema. Ako po bilang naghahanap buhay, isang OFW, nagtatrabaho sa Karuhatan, Valenzuela, malayo eh. Nakatira kami sa Cavite. Yung amin pong panganay na si Aves, maaga akong umaalis. Pag alis ko, tulog. Dahil gabi na ako umuwi, pagdating ko, tulog pa rin. So wala po kaming maayos na communication. Hindi niya ako nakikita. Hindi ko siya nalalaro. Kaya pag dumarating ako, pag Sabado, hindi sumasama sa akin yung bata. Hindi ako kilala. And plus, na-spoil pa sa lolo. Ako naman, bilang anak, at syempre, first time na naging tatay, wala akong idea. At hindi ko po binigyan hindi ko sineryoso yung panuntunan ng Biblia na pag mag-aasawa, iwan, umiwalay sa iyong ama't ina. Hindi ko po nagawa yun. Dahil nga po sa pangyayari, walang pupuntahan ng tatay ko. Until sa dumating ang panahon na problema rin si Joe, pero buti na lang mabait po si Joe, hindi niya inaaway ang tatay ko. Pero nakita ko, sabi ko, Dad, siguro napuno na rin po ako. No? Yung daddy ko mabait. Ang problema, konsentidor. Alam niyo pa yung konsentidor? Ini-spoil yung bata. Lahat po ng hindi healthy na pagkain, tsokolate, soft drinks, ano pa? Soft drinks, ano pa? Ano pa yung mga hindi healthy? Soft drinks. Chichirya. Alam niyo, nakita ko yung chichirya natin noong isang araw. Naalala niyo yung pagkain? Ayoko nang bilhin. Ano yung isang tempura? Tapos yung isang pusit. Ewan ko, nakakain niyo ba yon? Yung pusit ay nasa ilan ang sodium niya? 350 o 380 grams. At 3 grams, tama ba? 380. Yung sodium. Yung tempura, alam niyo kung gaano karami? 2,500. Ganon karami yung asin. So si Aves, hindi ko alam kung pinakain siya ng tempura nung araw. Yung ano to yung chichirya. Kaya pala nagkakasakit lagi. Dinadala na lagi sa ospital. Now, what's the point? Ako yung caregiver, kami mag-asawa, pero hindi namin sinunod ang admonition ng Biblia. Ibinigay ko sa kanyang lolo. At talaga naman, napaka-spoil po ni Aves noon. Lahat ng sinasabi ko, hindi niya sinusunod. Tumatakbo siya sa lolo niya. Until such time, sabi ko sa daddy ko, nag-aaway na kami. Sabi ko, Dad, I'm so sure mauna ka sa akin na umuwi sa Panginoon. Magiging problema ko yung anak ko. Kaya pwede po ba ako magdidisiplina? Pero marami pong gulo yun. Hanggang sa nakikita niya, napakatigas na ng ulo ng bata. Ang mga bata po kasi, pag pinalaki mo yan, pagiging spoiled, naku talaga naman. At dahil po doon, nagdesisyon po ako na mag-resign sa aking trabaho para tutukan yung aming anak. Sabi ko, magiging problema ito eh. So tayo po, parents should take charge. We must be the caregivers of our children, and as caregivers, we must actively guide them. So nandun ako. At unti-unti po, na-win back ko na yung tiwala ng aking anak. Kasi kasama na niya ako lagi eh. Also, financially provide for them and be accountable for the spiritual, emotional, and even physical well-being that leads to moral development. So ang tatay basically, kaagapay nung nanay, tayo po ang magdadala sa ating mga anak sa church. Para sila po ay ilapit natin sa Panginoon at maging accountable tayo spiritually, emotionally, and physically for their moral development. So, sino po ang may responsibility? Tayo. Kaya wag niyo pong ibibigay ang inyong mga anak sa kanilang mga tsuhin, tiyahin, lolo't lola. Kayo po, you have to take charge of that responsibility.
Alam niyo po, ito message na to, it's not just for you, it's also for me. At lalo tigit sa mga bago-bago mga tatay at nanay, isa alang-alang po natin ito. So that's you as a parent, you have to take charge. Ikaw ang caregiver. Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Now, nakita niyo po yung phrase na yon, train up a child in the way he should go. Nababasa natin sa Bible ito. Ano pong ibig sabihin ito? In the old Jewish culture, pag ang mga bata po, binabasahan nila ng Torah, ang ginagawa po nila nung araw, pinapahiran po ng mga magulang ng pulot-pukyutan. Alam niyo pulot-pukyutan? Honey. Yung kanilang palate, yung kanilang ngala-ngala, and the gums. Ano po ibig sabihin nun? Yun ang ibig sabihin ng in the way he should go. Para habang nagbabasa sila ng Torah o the Word of God, nalalasahan nila, matamis pala ang salita ng Panginoon. And when he is old, he will not depart from it. Kaya po yung pagbabasa ng Biblia, it should start sa family. Dapat nagsisimula sa ating mga parents. Because let's have a word study. Yung pong words dito na train at saka up, train up. In Hebrew, that's kana. Bagaman ang spelling parang tiyanak, ano? Yung mga anak po niya hindi tiyanak. Kana. Sabihin niyo nga po, kana. Pag sinabing kana, to dedicate, to begin, to inaugurate, to initiate. So simulan po natin na pag tayo po, sasabihin natin sa mga anak natin, you read the Bible, pero dapat makita sa atin na tayo rin po yung nag-i-enjoy whenever you read the Bible. At panapahiran po nila yung palate, yung alangala ng pulot-pukyutan para every time na kumakain sila ng matamis, naaalala nila, ganong katamis ang salita ng Panginoon. And mind you mga kapatid, ang pure honey, hindi po ito napapanis kahit 1,000 years na. Ganon po ang salita ng Panginoon. Yung pala ibig sabihin nun, train up the child in the way he should go. So ano yung in the way he should go? Na bawat bata, responsibility natin pamilya, na sila po ay natututong magbasa ng Bible. Now, kapag nakita po ng mga anak na kayo po ay nag-i-enjoy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi na po pahirapan sa mga bata na sila po ay sumunod. Pansinin niyo po, sino dito yung mga magulang mahilig sa teleserye? Huwag kayong magtataka yung anak niyo mahilig din kay Sigabo. Tapos na yung batang Quiapo, di ba? Matandang Quiapo na, kaya Sigabo na siya. So kung anong ginagawa ng magulang, susundan ng kanyang anak. Are you getting this, church? So ibig sabihin, sino sinusundan na ating mga anak? Tayo, mga magulang. And that's why, number 3, ito muna tayo. Sunod ko lang Kaya pala sabi ng Proverbs 24:13, my son, eat honey because it is good, and the honeycomb which is sweet to your taste. So ganun din po ang salita ng Panginoon. Whenever you read the Bible, dapat natatamisan po tayo. Natatamisan po ba kayo sa salita ng Panginoon? Di ba napakatamis ng salita ng Panginoon? Pwede nga ang song dito how sweet it is to be loved by you, Jesus. Alam niyo yung song na yon? Magandang i-line up niyo po iyon sa sa praise and worship, yung kanta ni Chris Tomlin, how sweet it is to be loved by you. Hindi yung kay James Taylor yung kay Chris Tomlin. How sweet it is to be loved by you. Kagaya ng honeycomb. And that's why, number 3, parents, listen, parents, be a role model to your children. Naalala ko po, meron akong isang tsuhin, sabi niya sa kanyang mga anak, sikain kayo ng gulay, healthy yan. Tapos nakita ko yung tsuhin ko, kaya pala hirap na hirap siyang pasunurin yung kanyang mga anak. Kumakain ng tosino, ulam niya tosino. Paano ka maniniwala? Di po ba? May lumapit sa akin one time. Nung ako po'y nasa FEBC pa. Lumapit itong kaibigan ko. Sabi niya, hawak po niya cellphone, naglalaro siya. Kuya Laverne, ano bang maganda kong gawin sa anak ko? Masyado na nagugumo sa paglalaro ng cellphone. Sabi ko sa kanya, alam ko na, sagot. Siya din po kasi gumon eh. So kung anong ginagawa mo, gagayahin niya. So ibig sabihin, lalaki pa ng responsibility natin. Amen, church? Ganyan din kahina kanina sa church namin eh. Amen. Kaya, nakakatawang isipin
Minsan pang nagagalit kayo sa anak ninyo, ang kulit mo. Kanino ka ba nagmana? Alam niyo na, sagot. Amen? Wala na umi-amen. Di po ba? So, ibig sabihin, kanino yung responsibility? Sa atin. And based on research, alam niyo po ba yung mga anak natin, lalaki man yan o babae, sino pong ginagaya? Hindi po nila sinasadya, tayo mga tatay. Pansinin niyo, yung anak mo, bakit ganun tumawa? Ganun ka tumawa. Bakit ganun maglakad? Nung isang araw nakikita ko yung mga anak ko naglalakad, ganun pala ako maglakad, may kembot. Ito may kembot. Kasi kung may kembot ako, pag naglalakad daw eh. Nagagaya po nila. So hindi nila namamalayan yon. Pero ibig sabihin, pinapakita lang sa atin ng Diyos na ang laki na ating responsibility sa ating mga anak. Proverbs 20 verse 7. The righteous who walks in his integrity, blessed are his children after him. Amen. So kapag tayo po ay lumalakad na may integridad, pinagpapala po yung ating mga anak. Amen, church? Amen. Mahina talaga, ha? Amen. Ephesians 6 verse 4. And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Fathers, sino po yung mga tatay dito? Huwag daw po nating ipoprovoke ang ating mga anak. Ibig sabihin, pag sila po'y lumalapit sa atin, huwag natin silang binubuska. Huwag natin silang niloloko. Huwag natin silang, gamitin ko na po yung medyo salitang kanto, huwag po natin silang ino-okray. Let us train them up in the admonition of the Lord. Kasi pag gumagamit po kayo ng mga salitang kanto, gagayahin din po ng mga anak nyo yun. Naalala ko nung bata pa kami, meron akong kalaro. Ang tawag ng tatay niya sa kanya, si Kulot, nasalot. Then, after a while, nakita kami, high school na kami, naging salot nga yung bata. So, napaka-powerful po ng dila. So, tawagin niyo po yung mga anak ninyo, blessing. Diba? Ang ganda ng pangalan ng bunso ni Ate Andeng, nice. Nice. Pero huwag niyo tatawagin na sa mga negative words talaga. Oy, kulot, salot. Magiging salot po talaga. Because sabi ng Biblia, Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue. Kaya bilang mananampalataya, huwag po kayo nagbibitaw ng mga curse words. Death and life. Inuna po yung death, hindi life, ha? Pansinin nyo, Proverbs 18:21. Tingnan nyo sa cellphone ninyo. Nauna doon, pwedeng life and death. Hindi eh. Inuna yung death. Ibig sabihin, ganun po kaseryoso ang Diyos. That death and life are in the power of the tongue. Pag may ginagawa pong mali yung mga anak ko ngayon, bilang nasa biyaya, hindi ko sila kinokondem. Ang sinasabi ko sa kanila, anak, hindi dapat ginagawa yan. Di ba hindi na ginagawa yan ng mga matutuwid, kagaya mo? Ikaw ay born-again Christian na. Amen? Hindi yung tipong ididiin pa natin yung mga anak natin. Diyos ko ka naman, anak. Ano ka ba? Ba't mo ginagawa yung manang-mana ka sa nanay mo? Dinidiin tuloy yung asawa. Hindi po natin ginagawa yon. Because once again, tandaan niyo po, anong memory verse natin? Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the nose. Tongue. O yun, gising. Okay. So, ingat po tayo sa pagsasalita, At tawagin natin yung mga anak natin, pangalanan natin. Ano magandang pangalan? Nice. Ano pa magandang pangalan? Brando. Tapos lumaki yung bata, ang lambot. Brando. Brando ka! Tapos naging Brenda. Hindi. Number 3. Parents, you have to discipline your child. Amen? Proverbs 13:24, he who spares his rod hates his son. Now, listen parents. Kapag hindi nyo raw po dinidisiplina ang inyong mga anak, hindi nyo mahal ang inyong mga anak. But he who loves him disciplines him promptly. Admonition po ng Biblia, ang inyong mga maliliit na anak, pag nagkakamali po sila, you have to
Discipline them. Through a rod. Papaluin sa puwet lang. Uulitin ko po hindi po sinuturo ng Biblia na sasaktan nyo ang inyong mga anak. Wala pong sinasabing gano'n ng Biblia. Hindi natin sila sasaktan sa ating salita, hindi rin natin sila sasaktan physically. Papaluin sila sa tewup. Alam mo yung tewup? Binaligtad na puwet. Bakit puwet? Ang galing po ng pagkakagawa ng Diyos sa atin. Ang puwet po, ito yung pinakamaraming muscle. Paluin nyo inyong mga anak. Biblical po yan. Meron ako napanood na isang interview ni Miss Corina Sanchez sa isang teacher na taga Batangas. And I do not agree with that teacher. Sabi niya, clip lang to Sabi niya, tatay, nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil kung di mo ako binugbog, hindi ako makakarating sa kung saan ako naroroon. Hindi po ako naniniwala sa bugbog. Mali po iyon. Dinidisiplina po natin ang ating mga anak sa pagpalo sa puwet. Ako po, nung ako yung nagdidisiplina sa mga anak ko, hindi ako gumagamit ng tsinelas o sapatos. Kasi matatakot sila Hindi rin po tayo dapat gumamit ng sinturon. Kasi pag nakakita sila ng sinturon, matatakot sila. Sabi ng Biblia, rod, stick. Sa panahon po ng mga bata pa itong aking mga anak, meron po silang isang stick. Si Arian, kulay pink. Totoo yan. Si Aves, kulay blue. Now, ano pong purpose po ng Biblia? Para malaman nila, pag nagkakamali po sila, may consequence sa kanilang pagkakamali. At pagpapakita ko pa ng pagmamahal ko sa kanila yun. Pero pag hindi nyo po pinapalo ang inyong mga anak, lalaki po yan na spoiled. And later on, yung batang yan magiging bully. Ang daming bully ngayon. Bilang magulang, huwag kayong matakot sa mga anak nyo. Kayo po ang magulang. You take charge. Napapanood nyo po ba yung series sa Netflix, Teach You a Lesson? Anong sabi nung member ng ERPB ba yon? Natatakot yung mga teacher sa estudyante. Ano sabi niya? Pag natakot na ang teacher sa estudyante, the world is doomed. Tayo, hindi ka dapat natatakot sa mga anak mo. Anak mo yan At meron pong admonition ng Biblia. You have to discipline, palo, puwet, bata yan. Now, isa pang paalala, pag kayo po'y papalo sa mga anak ninyo, huwag kayong bilang ng bilang, papaluin kita isa. Isa, puro kayo isa, hindi nyo tinutuloy. Hindi po kayo nagiging credible sa bata. Yung mga anak ko po, pinapalo ko sila nila. Bakit? Ipinapakilala ko sa kanila, in every mali, may consequence. Responsibility ko yon. Pag hindi nyo po pinalo mga anak nyo, pansinin nyo, rebelde yan, bully paglaki. Ang dami ko nakikita ng ganung bata. Sabi ng magulang, mahal ko yung anak ko He who spares his rod hates his son. But he who loves him disciplines him promptly. Kaya pala paglaki ng bata, hindi ka credible sa anak mo. At mind you mga kapatid, ang yung mga anak, hindi nyo sila best friend, Anak nyo sila. Meron silang best friend, hindi kayo. Magulang po kayo. Itong pagkakamali na maraming magulang. Hindi, best friend ako ng anak ko. Kaya hindi mo dinidisiplina. Lumaking bully, lumaking rebelde, lumaking matigas ang ulo. Hindi pinapalo Si Aves, nung bata pa siya, nagkakasat sa SM. Sabi ko sa kanya, mami niya, mabait Ako yung disciplinarian. Pag nagkasat ka dyan, meron siyang gustong pabili. Kako, wala sa budget yan. Nagkasat, iiwanan ka namin. Nagkakasat, iniiwan ko. Yun na yung huli niyang pagkakasat. Bakit? Credible ako sa anak ko. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Amen? So, responsibility natin yon. Now, pag pinapalo ko sila, nagkakaintindihan kami, sinasabi ko sa nila, bakit ko kayo kailangan paluin? Kasi daddy, may ginawa akong kasalanan. Naalala ko pa pag pinapalo ko sila Aves, si Arian, masunurin yan dadapayan, palo, kulay pink na rod. Si Aves, papaluin ko palang gumagano na yung puwet Tumitigas na yung puwet. Palo pa rin. So malinaw sa kanila. Hindi yung papaluin ko sila, ba't yung po ka papaluin? Hindi, basta, hindi po, pinapaliwanag ko, may ginawa kang mali. So pinapakilala natin sa kanila, pag may mali, may consequence. So ibig sabihin, bakit natin sila pinapalo? Because we love him. We love the child. As a parent, I love my children. Amen. Pero, pagdating po ng panahon,
Maaring nagagalit sila nung panahong yon, pero sabi ko sa kanila, anak, darating ang panahon, magpapasalamat kayo sa akin. At totoo nga. Kasi ito po yung pamana natin sa mga anak natin, pag sila naman po ay nagkaroon ng pamilya. Amen, church? Sabi ng Proverbs 3:12, for whom the Lord loves, He corrects, just as a father the son in whom He delights. Amen. Now, paano naman, Pastor, pag lumalaki na yung mga bata? Pag medyo dumadalagitan na yan, isang tabi na po natin yung pamalo. Hindi na natin ginagawa yun. Paano natin sila tinutuwid? Through the Word of God. Amen. 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for correction, for instruction in righteousness. Nakita niyo po kung gaano po kalaki ang sakop ng salita ng Panginoon. Hindi lang siya ginagamit for doctrine, for reproof, but also for correction sa ating mga anak. Amen. So church, this is our responsibility. Kung bakit marami pong bata sa ngayon, ang daming bully, yung mga bata, mas magagaling pa sa kanilang mga magulang, ang titigas ng ulo is because hindi po tayo naging magulang sa kanila nung sila po ay mga bata pa. Nakakalungkot isipin po yun. At ayoko po mangyari po sa inyo yun. Muli po sabi ko sa mga anak ko, I'm sure galit kayo sa akin sa ngayon, pero darating ang panahon, papasalamatan niyo ako. Alam niyo kung kanino ko po natutuhan yung pagdisiplinang ito? Sa mami ko din. Yung daddy ko, konsentidor eh. Mabait ang daddy ko, pero konsentidor siya. Lahat ng sabihin mo sa kanya, naalala niyo yung daddy ko? Di ba? Mahilig siya magsigarilyo eh. Binigyan ko siya ng mga articles about the dangers of smoking. Naalala niyo pa yung kwento ko sa daddy ko? Tapos nabasa niya, masama pala ang pag-smoke. Nung nabasa niya yon, tinigilan na niya. Yung pagbabasa. Ganun katigas ang ulo ng tatay ko. At ngayon po, nasa Panginoon na siya. Pero ang mami ko, disiplinarian po mami ko. Hindi pwede sa kanya yung sumasagot. Ako hindi ako talaga pala sagot. Yung ate ko pala sagot. Wala pang tanong, sumasagot na. Puro palo na abot nun. Kaya pag nakita niyo yung ate ko, laki. Produkto ng palo yun eh. Hindi, joke lang. Magkaiba eh. Magkaiba ang magkakapatid eh. Now, ang purpose po ng Panginoon, pag malalaki na anak ninyo, since kayo po ay well-versed about the Bible, didisiplinahin natin sila using the Bible basic instruction before leaving earth. Ang purpose natin, that the man of God, your children, may be complete, thoroughly equipped for every good work. So yung mga anak po ninyo, hindi na sila sakit ng batok. Hindi sila sakit ng bangs ninyo. Bagkus, pag pinapakawalan nyo na ang mga bata sa mundong ito, hindi po ito nagbibigay sa inyo ng sakit ng ulo. Bagkus sila po ay nagbibigay sa atin ng kaginhawahan at karangalan. Nasusundan niyo ako, church? Proverbs 29:17, correct your son, and he will give you comfort. So dito, because we are following the admonition of the Bible, nakikita natin, Lord, indeed, yung mga anak na binigay mo sa akin ay gifts. Hindi po sila burden. And then sabi pa ng Bible, yes, He will delight your soul. Bakit soul? Hindi po sila sakit ng ating isip, hindi sila sakit ng ulo, hindi sila sakit ng puso, hindi na po sila sakit ng ating kalooban. Sa Tagalog, maganda po itong Proverbs 29:17. Ang anak mo'y busugin sa pangaral at pagdating ng araw, siya'y iyong karangalan. Kaya ang anak mong inalagaan mo, binusog mo sa pangaral, at alam niya na ang bawat kamalian po ay may katapat na consequence, natututo yung bata. Pag pinakawalan mo na sa mundo, nabibigyan po kayo ng karangalan bilang mga magulang. Tatanungin ng iba, sinong tatay mo? Si Ruel po. Sinong nanay mo? Marisa po. Di ba? So, nabibigyan po ng karangalan yung mga magulang. Bakit? Because they took charge of their children. Pero kapag hindi po natin ginamit ang admonition ng Biblia, reflection po natin, nakakahiya. Eh lalo na, sa bahagi po namin. Halimbawa, napakasama po ng mga anak ko. Pinatawag ng principal ang mga anak ko, Abeskel, dukot.
Ang pangit na apelyido nyo, ang papangit pa ng mga ugali ninyo. Sinong tatay mo? Ay, si Laverne Ducot po. Kaya pala. Kita nyo na? Kaya sabi nung nanay ko sa akin, hindi maganda apelyido natin, pabanguhin mo. Of course, praise God with the grace of God. Salamat. Because God provided us His words, and that's the Bible. Okay, church? Now, ito po magandang paalala pa. Parents, listen. Parents do nothing with partiality. Ano pong ibig sabihin ito? Sa mundo po natin sa ngayon, maraming mga tao ang naghahanap ng hustisya. At maraming tao po hindi rin marunong magbigay ng hustisya because sa mga magulang na hindi po nagpakilala sa kanilang mga anak ng tunay na kahulugan ng hustisya. Ano pong ibig nating sabihin? Pag nasusuong po ang inyong mga anak sa gusot na sila pong may kinalaman, mga magulang, pag lumapit po kayo, nilapitan kayo ng mga principal o ng mga guro nila, dahil ang anak mo may kasalanan, huwag nyo siyang kakampihan. Yan ang problema ng mga magulang. Pastor, anak ko eh. Hindi po dapat ganun. Dahil kapag yung anak nyo, ang may kamalian, may kasalanan, tapos siya po'y kinampihan ninyo at kinilingan ninyo, alam niyo po ba, binubulid nyo yung bata sa pagkakasala at kasalanan? At dahil ginagawa nyo po iyon, hindi nyo pinapakilala sa kanila ang kahulugan ng hustisya. Kaya marami po mga tao sa akin, even po mga government officials, ay, grabe kung magmura, ganun na lang. Kasi nung lumaki po sila, kahit mali sila, pinagtatanggol pa rin sila ng kanilang mga magulang. Yan ang problema ng mga Pilipino sa ngayon. Bumoboto po tayo dahil kaprobinsya natin. Dahil parehas tayo ng dialektong sinasalita. Hindi natin binabasa yung kanyang accomplishments, yung kanyang kakayahan. Hindi po. Yun ang nakakalungkot sa Pilipinas. Bagaman marami pong ebidensya nakikita natin, pero still, basta pag tinanong ko, sino boboto mo? Siya. Bakit? Basta, kababayan ko eh. Hindi dapat ganon. Ganon din po sa ating mga anak. Naalala ko po nung araw, ako po ang may gusot na ginawa. Meron akong nasaktan na kaklase, bate po ako nito. So ako po'y confident, pinatawag yung nanay ko, at nung kami pinagharap-harap na, galit ako sa nanay ko, tampo ako. Kasi ako may kasalanan eh. Ang ginawa ng nanay ko, hindi ako talaga kinampihan. Aaminin ko po sa inyo, galit na galit ako sa nanay ko noon. Pero dumating ang panahon, pinasalamatan ko siya. Dahil sa ginawa niya, hindi pagkampi sa akin, ako po may kasalanan eh. At hindi lamang po minsan nangyari yun. Naulit pa po yun. Hindi pa rin ako kinampihan ng nanay ko. Ano pong revelation doon? Pinakita sa akin ng nanay ko ang tunay na kahulugan ng salitang hustisya. Na hindi komot anak niya ako, kakampihan ako ng nanay ko. Ganon din po tayo. Sabi ko sa mga anak ko, pag mali, mali. Kahit anak ko pa kayo. Kasi pag ginawa po natin nakakampihan ng ating mga anak, lagi mong pinoprotektahan ng anak ko, bagaman siya mali. Hindi po pagmamahal yun. Ibinubulid mo anak mo sa pagkakasala, at paglaki po niyang batang yan, gagawin din po niya sa kanyang mga supling. Now, meron ba kayong iniwan na legasiya sa inyong mga anak? Meron. Masamang legasiya. Hindi mabuti. At pag ito po yung nangyari, yung mga apo nyo, ganun din, magkakaanak din po yun, ganun din. Tatakbo ng tatakbo sa iba't ibang salin lahi. Kaya po ang mga Pilipino, ganito ang nararanasan natin sa ngayon. Nagkakampihan po tayo. Hindi po natin tinatayuan ang tunay na hustisya. Amen, church? Amen. 1 Timothy 5:20-21. Those who are sinning rebuke in the presence of all, that the rest also may fear. I charge you before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels that you observe these things without prejudice, doing nothing with partiality. Dapat hindi po kayo bias. Pastor, anak ko eh. I have to protect my child. Hindi po. Protection na ang tamang pagpuprotekta. Pag mali siya, ipaalam niyo sa kanya mali siya. Huwag niyong kakampihan. Magagalit siya sa inyo sa simula. Pero you're just helping your child actually. Masakit po, no? Sinasabi ko rin po sa aking ibang mga nagpapa-counsel sa akin, tikisin niyo mga anak ninyo. Kasi pag hindi niyo po tinikis sa anak niyo at hindi niyo po siya dinisiplina ng tama, lalaki po yan na rebelde. Bully.
At pansin niyo, pagdating ng panahon, kayo na po susuwagin yan. Kasi, sino may kasalanan? Tayo mga magulang. Amen? Number 6 na ako eh. Foster your child's growth through play, music, and meaningful talks. Now, importante po ito. Kung napapansin niyo po yung mga anak ninyo, nananahimik, pumupunta sa kwarto, red flag na po iyon. Okay? Dahil marami po mga kabataan sa ngayon, hindi po natin sila binibigyan ng panahon. Hindi na kayo nakikipag-jamming, hindi na kayo nakikipagkantahan sa mga anak ninyo, dahil marahil naalala ko nung araw, nung buhay pa yung daddy ko, kaya meron kaming wall, lagi niyang sinasabi, yung pananamit nyo ngayon, no, kakaiba, nung panahon namin, magaganda. Parang sila na lang lagi maganda. Yung mga sapatos nyo ngayon, ang papangit, nung panahon namin, ang gaganda. Yung mga charol daw, magaganda. Hindi ko naman makita maganda talaga. Yung mga music nyo, ang pangit, yung kamin, maganda. So, nag-create ng wall yung daddy ko sa akin. Now, sa panahon ko po ngayon, even po yung mga music ng mga anak ko, I have to listen to those music because anak ko sila eh. Kailangan ko sila makilala. At nakikinig po ako sa mga music ng panahon ngayon. Mga kabataan, iwasan po natin yung theater. Paano ng bandang yon? Karma. Ewan ko, napakinggan nyo na po yung song nila na ang pag-ibig ay kanibalismo. Hindi po magandang song yon. Well, alam ko maraming kabataan ngayon na naghuhumaling doon, pero bakit po sila nahuhumaling doon? Kailangan po tayo nakikialam sa kanilang mga music, even po sa kanilang pananamit. Now, paano po tayo makakapasok sa mundo nila? Pag binibigyan po natin sila ng panahon at tayo po yung makipag-jamming sa kanila, makinig sa kanilang mga musika, and have a meaningful talks. Pag sila po yung nakikipag-usap sa atin, let us give them undivided attention. May cellphone ka dyan, ma? Pero ang mahirap. Yung tipong pagkausap niyo po yung mga anak ninyo, hindi kayo nagse-cellphone. May mga pagkakataon, nag-iipag-usap sa akin yung mga anak ko, sinasabi ko, pag may kausap ko, anak, tatapusin ko lang to ha. Pagbaba, binababa ko yung cellphone, sige anak, ano pag-usapan natin? That's undivided attention. Ang problema ng mga pamilya sa ngayon, pansinin nyo, sa hapagkainan, lahat, miyembro ng pamilya, may cellphone. Doon na lang sila nag-uusap, magkakatabi naman. Ang technology dapat napapabuti ang buhay natin eh. Pero napapasama, lumalayo ang bawat isa. Now, kapag ang anak po ninyo, napapansin ninyo, pastor, yung anak ko lagi na lang sa kwarto. Alam niyo po ba kung bakit nagkaroon pa ng barilan sa Tacloban? Because according to research at investigation, yung pong dalawang batang ito ay naglalaro ng Roblox. Now, pwede nyo sabihin, masama ba, pastor, maglaro ng Roblox? Yes and no. Now, yung Roblox, entry point po iyon na silang dalawa ay naging part ng group chat na kung tawagin ay 764. Ano yung 764? Ang 764 po, it's a satanic group na kung saan merong levels 1 until 13. Meron po yung pinapagawa yung leader o yung mga naatasan ng leader na different task. Merong iba doon, yung ewan ko yung mga unang mga levels, kailangan mong patayin ng iyong mga alagang pusa, hayop, whatever. Yung iba naka-video. Meron akong napanood na member ng isang bata po ito, 12 anyos, kapwa natin Pilipino. Sabi nung nanay niya, nakita niya yung anak niya, bigla na lang naghubot-hubad, nag-iikot, kinukunan yung sarili sa camera. Sabi nung nanay, bakit ka biglang tumakbo na you removed your pants? Sabi nung bata, meron daw pinapagawa sa kanyang task. Yun po yun, part po ng 764. At itong mga namaril sa Tacloban, meron silang task na dapat po isa katuparan. At namaril po sila. So paano po nangyari yun? Through the Roblox, yung game. Na pwedeng, kaya po, yes and no po yung paglalaro eh. Yung iba nga dito sa Pilipinas, pinapaban na rin yung, yung Candy Crush. Sabi ko, magagalit yung mga nanay at saka mga tatay. Entry point lang po iyon. Now, ang ginagamit po ng mga taong ito, yung mga bata pa talaga. Yung mga batang nalulungkot.
yung madaling i-manipulate. So kung yung mga anak po ninyo, you do not spend time with them, pupunta sila sa computer po nila, doon sila makikipag-ugnayan. So hindi po magiging sagot na i-block yung Roblox. Kahit po i-block yan, magkikreate po ng bagong laro, ganun pa rin. Uulit yon. Anong sagot? Anong sagot? Parents, spend time with them. Quality time. Pag nakikipag-usap po mga anak nyo sa inyo, walang cellphone. Pwede po ba yun? Hawakan nyo nga po ang inyong mga cellphone, sabay-sabay tayo, at wasakin. Din naman. Okay? Kasi, pag hindi po kayo makausap na maayos, lilipat sa ibang tao yan. Halimbawa, dito lang yan. Bawa dito ako. Nagpipreach ako ngayon, di ako pinapansin ng mga tiga rito, lilipat ako talaga sa inyo. Yun ang principle. Bakit ako makikipag-usap dito, hindi naman nila ako pinapakinggan? Ganon din po mga anak ninyo. Pag lumalapit sa inyo mga anak ninyo, mama, papa, sabihin ninyo, ino-okra nyo, ano? Lilipat yan, pupunta ng kwarto, hindi nyo alam, nandun sa computer, may kausap na. Akala nyo ligtas sa kwarto, hindi po. Ang kalaban pumapasok kahit po sa inyong bahay. Pag hindi nyo nababantayan. Pastor, paano kung babantayan? Simple lang. Spend quality time with your children. Makipag-jamming po kayo. Anong latest music ngayon? Ako, inaalam ko kay Aryan inaalam ko kay Agnes. Minsan nga, nagpapaturo pa ako anak, ano tong napakinggan ko? Dad, ano yan? Yung Theater Karma. Sabi ko, grabe, yung MTV nila, nagmumukbang, hindi ko alam kung anong dugo yung kinakain ng babae doon. Nagyayaya pa ng suicide. Isipin nyo sa panahon ngayon. Nung panahon natin, ewan ko, may kasing edad ako dito, nung araw ang mga tinatawag naming Satan's music, bina-backmask pa Alam mo ba yung backmasking? Meron bang, ayun si Ate Penpen, alam natin yon yung ipi-play mo yung cassette pabaliktad, tapos lumalabas doon yung mga satanic words. May message yun. Ngayon, hindi mo na kailangang i-backwards yun. I-backmask. Diretso yung kanta, lumalabas po si Satan. Pag hindi po natin nabantayan, mananakaw sa atin ang ating mga anak. Amen, church? Parents? So, kahit may Roblox, para mawala pa yung pagkahilig nila sa Roblox or ML, maganda po magsimula sa atin. Spend time with your children. Huwag din po kayo naglalaro. Na yun na lang ginagawa nyo maghapon. O kaya, nakakaano rin yung yung reels. Spend time with them. At saka naman, magtatapok po sa inyo yung mga iba ninyong appliance sa bahay. Puro kayo cellphone. Humawak naman kayo ng mga electric pan, washing machine, aircon. Puro kayo cellphone Pwede ba yan? Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship. Alam niyo pa yung workmanship dito? Obra maestra sa ibang salin. Yung mga anak po ninyo, pag lumapit sa inyo, spend time with them, listen to them. Bakit? Sila man din po ay obra maestra ng Diyos. Mahalaga po sila. Mahalaga na pakinggan ang kanilang nararamdaman. Amen? Amen. Number 7, create a safe, respectful space for your children to express themselves. Amen, church? So pag lumapit ang bata po sa inyo, praise God. Kaya lumalapit ang bata sa inyo, nagtitiwala sa atin. Nung araw po, pasensya na po kayo, ginagamit kong ehemplo yung mga anak ko Kasi hindi ko po anak yung mga anak ninyo, kaya yung anak kong ginagamit kong ehemplo. Bata pa po si Aves. Sabi niya sa akin, Dad, pwede ba kita makausap? Tukol saan? Alam mo ba, Daddy, yung Illuminati? Hindi ako naniniwala sa Illuminati. Sabi ko, Illuminati, anong masasabi mo dyan? Kasi Dad, ganito yung napag-usapan na, meron daw silang research. Umupo kami, pinakinggan ko siya, alam niya yan. Hindi ko po siya tinrato na, ano ba yan, anak? Bata ka pa kung ano ng mga pinaggagawa mo. Pinakinggan ko po siya. Although hindi ako naniniwala about Illuminati, then after ilang weeks, nagkaroon po ng special conference ang New Life. Bisita nila si Mr. Amir Charfati from Jerusalem. Pinalaki po umattend kami about Illuminati. Totoo pala. What if hindi ko pinakinggan si Aves? Bata pa po siya noon. So yung mga anak po natin, pag lumalapit sila sa inyo at meron silang gustong i-share,
Huwag niyo okrayin, pakinggan niyo. Kasi hindi niyo alam, baka may mensahe siyang daladalahin sa puso, hindi niyo pinakinggan, sayang information. O kaya naman meron siyang problema, hindi niyo pinakinggan, lilipat sa barkada niya. Magkasing edad sila. Hindi nila alam i-handle yung problema. Pero kapag tayo po pinagbigyan natin sila ng oras, anong maganda po doon? Nakukuha niyo po yung tiwala ng inyong mga anak. Sasabihin ng mga anak ninyo, bakit ako lilipat sa mundo yung nanay at tatay ko, pinapakinggan ako Amen? So bakit lilipat ang mga anak ninyo bakit sila lilipat sa mga barkada nila kung available naman kayo? That's why you have to create a safe, respectful space. Bakit respectful? Kasi kahit bata po sila, nire-respeto nyo yung kanilang mga damdamin na gusto ipahayag sa atin. To express themselves. So, hayaan nyo po, kung meron silang kabigatan, pakinggan nyo lang po sila. Hindi yung tipo pa nagsasabi, pag nagkukwento sila, ano ba yan? Ano lang yan? Guni-guni mo lang yan? Hindi po, wag ganon. Seryosohin po natin sila. At kapag sila po yung nakikipagtawanan sa inyo, pero sila kagalakan, makipagkasiyahan po kayo sa kanila. Kapag meron po silang kalungkutan, sabayan nyo po sila doon. And if you have time, pray for them. Pray with them. Amen, church? Diba? Ano po nadidevelop sa atin? Good communication with your children. Kasi naaagaw po sila sa atin ng ng eskwelahan. Sa totoo lang tinatawagan ko ang Ministry of Education or Department of Education. Ang haba masyado ng oras ng eskwela na ang mga bata po halos konti na lang oras sa school. Buti na lang ngayon, meron na pong anong term doon? From home? Anong term doon? Class from home ba tawag doon? Kasi may work from home Hindi. O modular na. Buti na lang after the COVID, may mga ganyan na, principal. Kasi, sorry, ma'am. Ganun pa rin, Kasi Ate Ellen, salamat Ate Ellen, di ba? Kita na yun, blessed tayo dito sa church. Meron tayong principal pero nakakausap natin ng casual. Ako na-appreciate ko sila Pumunta ng Baguio, they spent time with their child. Baguio yun. Pero yung ibang mga magulang, pwede sabihin, laki ka na, ikaw na lang mag-isa doon. Now, this is quality time. Hindi sila lilipat sa mga barkada nila as long as you're available. And please be sure that you are always available. Huwag niyo sasabihin, busy ako anak. Pag sinabi niyo yun, tapos na. Putol na. At pag sila po ay nakahanap ng lugar na kung saan sila po itanggap, yun na, naagaw na po sila sa inyo. Last, ito muna pala. This is something to think about. Take the time to truly listen to your children because their stories and emotions always matter. Kahit po mga mabababaw na kwentuhan po yan, pakinggan po natin. Masaya yon. Kami po, pag kumakain kami sa bahay, ang saya po namin. Ang dami naming kwentuhan. At nagkakantahan din kami pagkatapos kumain. Inaaliw ko sila para konti lang kainin nila. Amen? At saya. Naabangan ng mga bata. Ito, Romans chapter 12, verse 15. Gaya na sinabi ko kanina, pag masaya po sila, makipagsayahan kayo sa kanila. Pag may lungkot sila, sabayan niyo po sila sa kalungkutan. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Verse 16, be of the same mind toward one another. Hindi komot, anak mo yan, hindi mo napapakinggan yung kanyang damdamin. Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Ganun din po yan, panawagan ko sa mga members. Pag meron pong pastor na nagsasalita po dito, take the time to listen. Huwag niya natin sasabihin yan, alam ko na yan. O di ikaw na, Kuya Boy. Pero I believe po, hindi po aksidente na tayo pinakita-kita today. Amen? Ganun din po sa ating mga anak. Take time to listen. And number 8, ito pa pala. Dito na ako, number 8 na ako. Commit to bringing your children with you to the house of the Lord. Bilang mga magulang, ito po yung admonition ng nanay ko sa akin. Sabi niya sa akin, pag nagkaanak ka na,
palakihin mo ang anak mo sa church. So, mga magulang, yung mga anak po ninyo, dalhin ninyo sa church. Dito sila maglilingkod. Pastor, ayaw eh. Magulang kayo eh. Okay? Lalo na yung mga bata, maganda po, lumalaki sila, nakikita nila ang paglilingkod sa Panginoon. Ang problema, hindi na nag-church yung magulang, hindi na nag-church yung bata. Natural yun. Nakakalungkot po, ano? And I honor those parents today na every Sunday po ay hindi na bar game. Hindi na po sila nagtutos coin kagabi. Pag tao, mag-church ako. Pag ibon, hindi. Wala na pong wala na tayong pag-uusapan, mga parents. Pag Sunday, it's the day of the Lord. And bring your children to the house of the Lord. Pwede po ba tayo mag-amen doon? Amen. Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Maraming tao gustong pumunta ng langit, pero ayaw mag-church. Mahihirapan po kayo. Sa langit, kasama natin lagi ang Panginoon. Pero yung 2 hours sa church, nahihirapan pa po kayo. May problema tayo doon. Amen? Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Lalo na po sa panahon natin sa ngayon, nakita natin ang gulo-gulo na ng mundo. At marami pa pong magugulong mangyayari po. Paparating na po, I believe, paparating na ang araw ng Panginoon. Lalo po tayong pagsumikapan natin na dalhin ang ating buong pamilya sa church. Mag-invite po tayo. Ang dami pang puwang na silya. Dalhin po natin. Pwede po ba yun, church? Hapon pa yung church time natin. Mas madali na po. Hindi na kayo mahirapang gumising na maaga. Amen? So, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some. Yung iba po, pinagpapaliban nila ito pero tayo hindi. Because we believe Sunday is the day of the Lord. Amen? Kasama ang buong pamilya. Especially ang tatay. Pastor, may trabaho ako. Pag may trabaho, pray for it. Meron kami members sa Las Piñas. Nag-pray niya. May pasok siya ng Sunday. Sabi niya, Lord, gusto ko pong walang pasok ng Sunday. Kasi gusto ko mag-church. Sinagot siya ng Panginoon. Ang trabaho niya po from Monday till Saturday. O di, nakakapag-church po siya. Pero kung lagi niyo pong gagawing excuse, pastor, may pasok ako pag Sunday Hindi mo pinagpipray Pag-pray mo. Amen? Amen, church? Palambutin na palambutan. Balikan na po natin yung ating question. Do you view your child as a gift or a burden? Ito po yung ating solution. Children are a gift from the Lord, a productive womb, the Lord's reward. Proverbs 1:27 verse 3. So isa-isayin po natin yung mga reminders once again. Pwede po ba natin basahin isa-isa? Okay? Number 1, 1, 2, 3. Parenthood is a gift and a privilege entrusted to us by God. Number 2, parents take responsibility. Number 3, be a to your children. Number 4, discipline your children. Number 5, parents do nothing with partiality. Ano po ito uli? Huwag kinakampihan ang anak pag mali. Okay, church? 6, foster your child's growth through play, music, and meaningful talks. 7, create a safe, respectful space for your children to express themselves. And number 8, commit to bringing your children with you to the house of the Lord. Amen. Are you blessed, church? Amen. So pag sinunod po natin ang ilan sa mga admonitions na ito, yung mga anak po natin na hindi natin magiging problema, hindi po sila magiging burden. Sila po ay gift. Hindi lang sila blessing, sila po ay biyaya, grace. Amen. And